Amen. Isang maganda at mapagpalang araw po sa bawat isa. Amen. Nagpapasalamat po tayo sa araw ng linggo muli na may pagkakataon muli po tayo para magpuri, magsamba, mabigay po natin yung pinakamainam na papuri para sa Panginoon. Amen. At nagagalak po tayo sa mga pasimulang awitin na yan. Kanina, The Steps of a Good Man, na violin po ni Sister Brendel, and then Happy by and by. Tunay po na meron pong kagalakan pagdating po natin sa langit. Pero hindi po masama sa ating mga Kristiyano na habang nandito po tayo sa lupa, ay nabibigay rin po natin yung kagalakan natin sa papuri. Amen? Kaya ganun po yung gagawin natin ngayon araw. Amen? Amen. Kaya nagpapasalamat po tayo. Ito pong nagdaan na linggo na to, napaka-hectic po ng mga schedule sa mga ministries. Maaring karamihan po sa atin pagod, pero worth it po yung ating pagpapagal sa ating Panginoong Diyos. Amen. Nagpapasalamat po tayo sa success po ng ministry po ng ating bishop sa lugar po ng Norte, sa Ilocos. At ngayon po, nagmi-ministeryo po muli siya sa Panginoon. Hindi po natin siya kapiling, pero alam po natin sa gantong pagkakataon na talagang yung oras niya po, talagang nilalaan niya po sa mga speaking engagement. Patuloy po natin ipanalangin yung kalakasan, karunungan po sa ating mahal na bishop. At sa mga kasama po natin online, binabati rin po namin kayo ng mapagpalang araw ng linggo. Samahan niyo po kami sa aming pagsamba. At alam ko pong ready na po ang bawat isa. Tama po ba? Amen. Ready na po ba ang bawat isa? Amen. Ayan, inanyayahan ko na po lahat na tumayo. At sabay-sabay po natin sambitin ang ating panawagan sa pagsamba at ang pahayag po ng puso sa pagsamba. Para po sa panawagan sa pagsamba, Roma 12:1, ready, begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na sa ninyong katampatang pagsamba. At para naman po sa pahayag ng puso sa pagsamba, sabay-sabay po tayo, ready, begin. Sasambahin ko ang Diyos sa espiritu at katotohanan, sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban, sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya'y pakikinggan. Awitin po natin, Search Me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. Let us open our Bibles in Galatians chapter 5, verse 16 to 26. This I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusteth against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are contrary the one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. But if ye be led of the Spirit, ye are not under the law. For the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations,
wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like, of which I tell you before, as I have also told you in time past, that which they do such things shall not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against there is no law. And they that are Christ's have crucified the flesh with the affections and lusts. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Let us not be desirous of vainglory, provoking one another, envying one another. Tayo po at yumukot manalangin para sa ating Panginoon. O aming dakilang Diyos sa banal na makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat sa umagang ito. Nandito po kami upang purihin ka at sambahin ka sa umagang ito, Panginoon. Lord, maraming salamat sa panahon na pinagkaloob mo sa amin na maganda, Panginoon, upang nakarating kami dito, Panginoon, ng maayos, Panginoon. Ganun din po, Lord, dadalangin namin ang aming bishop kung saan po siya naroon, Panginoon. Ingatan niyo po siya, ganun din po ang kanyang mga mahal sa buhay at bigyan niyo po siyang wisdom, Panginoon, to preach your word, O God. Lord, buksan niyo po ang aming mga puso sa umagang ito upang i-absorb ang inyong salita, Panginoon, sa aming isip, puso, at ganun sa aming puso, O God. Lord, patawad sa aming mga nagawang kasalanan sa isang linggong nakalipas, kung ano man ang aming narinig o nakita, Panginoon, naway ka na po siya magpatawad sa amin, Panginoon. Ganun din po, Lord, dalangin namin ang aming Pastor Norman Gadula, Panginoon. Bigyan niyo po siyang wisdom, kalakasan sa pang-araw-araw, Panginoon. Ganun din po siyang mga mahal sa buhay, O God. Lord, sa umagang ito, haluwalhatiin ka namin, naway ang iyong salita lamang, Panginoon, ang aming ma-absorb, Panginoon. Ganun po, Lord, dalangin namin ang gawain ito, Panginoon, mula sa orchestra, Panginoon, ang tutugtog, ang special number, ang papiano, Panginoon, ganun po ang internet, Panginoon, na maging maayos, Panginoon, upang ma-perform ng maayos, Panginoon. Muli, Lord, sa umagang ito ay aming inihiling sa iyo, Ama, sa pangalan pa ng Kristo Jesus. Amen. Manatili po tayo nakatayo, and this time, alam ko pong handa na po ang bawat isa para po awitan ng Panginoon. Ibigay po natin yung masaya at isa puso po natin ang ating pag-aawitan. Itaas po natin sa Kanya ang papuri as we sing a song, I Will Praise Him. On the first verse, when I saw the cleansing fountain, open wide for all my sin, I obeyed the Spirit's moving, when He said, will thou be clean. I will praise Him, I will praise Him, praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people, for His blood can wash away its stain. Though the way seems straight and narrow, all I claimed was swept away. My ambitions, plans, and wishes at my feet in ashes swing. I will praise Him, I will praise Him, praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people, for His blood can wash away its stain. Glory, glory to the Father, glory, glory to the Son, glory, glory to the Spirit, glory to the Three-in-One. Come on, Christians! I will praise Him, I will praise Him, praise the Lamb for sinners slain. Give Him glory, all ye people, for His blood can wash away its stain. Amen. Ituloy po natin ang pag-aawitan as we sing a song, Now I Belong to Jesus. Amen.
Ready, sing. Jesus, my Lord, will love me forever. From him no power of evil can sever. He gave his life to ransom my soul. Now I belong to him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Once I was lost in sin's degradation, Jesus came down to bring me salvation, lifted me up from sorrow and shame. Now I belong to him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Joy floods my soul, for Jesus has saved me, freed me from sin that long had enslaved me. His precious blood he came to redeem. Now I belong to him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Amen. Maaari na po tayo makaupo. Salamat po, Brother Abel, sa masiglang pag-aawitan na yan. And this time, nagagalak po tayo dahil meron po tayong mga kapatiran na nagdiriwang at magdiriwang po ng kanilang kaarawan. At ayan po, punta na po dito lahat po ng nagbo-birthday, pati na rin po yung mag-anniversary. Marami po tayo dito sa ating listahan ngayon. Ayan. Si Kuya Sebseb at si Amira po, June 5. Ayan. Tapos si Ninang Lina po, June 8. Medyo kinakabahan na po tayong lahat kasi pag si Ninang Lina po, parang 1-month celebration po ito eh. Ayan, si Preacher Roy, June 11. Si Brother Abel po, June 12. And then sa June 13 po, no, si Preacher Larry po, nasa Mindanao siya ngayon, birthday niya naman po, June 13. At eto naman po yung mga mag-anniversary, si Brother Rinier and Sister Julie po, noong June 4. Tapos June 5, si Brother Dennis and si Sister Ann. Then si Pastor Henry, saka si Ma'am Noemi naman, June 6. And then si Pial, saka si Ma'am Julie po, sa June 9 naman. Ayan. Awitan po natin sila ng masaya, masiglang blessed birthday. Everybody! Blessed birthday to you, blessed birthday to you, blessed birthday, God loves you. Blessed birthday to you, blessed birthday to you, blessed birthday to you, blessed birthday, we love you. Blessed birthday to you. Amen. By the way po pala, meron po tayong pahabol, no? Birthday po ng ating kapatid from Valenzuela, si Brother Fred. Tama po? Brother Fred. Ayan. Tawagin na rin po natin dito sa harap. Ayan. Sige po. Pakinggan po natin yung mga pasasalamat nila. Thank you po. Sige po. Ayun. Thank you po. Si ano naman, si Brother Seb. Brother Seb, yung pinractice natin. Thank you po, Thank you po, Church. Church. And magandang umaga po. Thank you po, Church. Actually, sa Friday pa po yung birthday ko. Salamat po sa early greetings po ninyo. And salamat din po sa Bishop, sa ating pong Bishop, kay Pastor Norma, sa walang sawang pagmamahal at guidance, paggabay po sa amin bilang kabataan.
Yan, actually hindi po ako kinakabahan kasi katabi ko pa si Mami Lina. Happy birthday po, Mami Lina. Amen. Thank you po, church. Thank you po sa love po ninyo. And papuri po sa Panginoon. Amen. Good morning po sa ating lahat. Unang-una, actually, bukas pa po ang birthday ko. Pero ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako sa Panginoon dahil muli dinagdagan niya ng taon ng aking buhay at malakas at talagang alam ko na biyaya ito ng Panginoon. Nagpapasalamat din po ako sa ating mahal na bishop na napakaagang tumawag ang kanyang buong pamilya para i-greet po ako. Tunay nga, Panginoon, na nagpapasalamat ako dahil hindi sila nakakalimot taon-taon na talagang tatawagan ako ng buong pamilya para i-greet. Salamat din kay Pastor Norman, kay Pinol, sa lahat ng kapastoran, kay Pastor Donald na talagang alam ko na mahal ako. At alam ko naman mahal din kayong lahat. Sa mga kapatiran, sa mga bumabati, alam ko na ang pag-ibig niyo sa akin ay talagang nag-uumapaw. Ayan, dinitignan ako. Actually, tinignan ko na agad yung gift. Excited. Muli, nagpapasalamat ako sa inyong lahat. At alam ko na masaya kayo para sa amin lahat na nagdiriwang ng kaarawan. Amen. Thank you po. Pribilehiyo po na makasama si Mami Lina sa birthday celebration. Dahil hindi po kami kinakabahan. Si Mami Lina na po. Anyway, church, thank you po. Nagpapasalamat po sa Panginoon. Grabe po ang kabutihan ng grasya lamang po ng Panginoon sa pagdadagdag ng taon po sa buhay ko at sa patuloy na pag-iingat at paggabay po sa akin pong pamilya. Sobra pong appreciated din po namin si Bishop dahil sobra po ang kanya pong puso para sa ministry, para lagi po tayong gabayan, turuan. Sobra po yung blessing. At ganyan din po kay PNG, salamat po sa patuloy na paggabay po sa amin at pagmamahal po sa amin pong pamilya. Salamat din kay Ma'am Sika, syempre ang may bahay ng atin pong pastor. At ganyan din po, salamat church sa patuloy po ninyong pananalangin sa amin pong pamilya. Pagpalain po nawa kayo ng Panginoon at to God be the glory po. Ayan. Unahin na po natin si Brother Fred yung para mamaya po after niya yung mga anniversaries naman po. Magandang umaga po, church. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa karagdagang buhay po na binigay po sa akin. Ang patuloy ko pong panalangin is yung paglago ko po kasama ang church family ko po and kayo po. At nung June 1 pa naman po yung naging birthday ko po. Medyo napalaki yung gastos ko kasi sa puerto po eh. De joke lang. Ayun, biro lang po. Na sinabit lang po talaga ako doon. Pero biyaya po ng Panginoon sa 23rd year ko po sa buhay ko, nakita ko po ang biyaya at pagpapala ng Panginoon at nakilala ko po kayo at nakasama ko po kayo. Ang panalangin ko lang po ang sa marami pang taong kasama po ang Panginoon at kasama po kayo. So yun lang po. To God be the glory po. Amen. Brother Rinier. Ako yung nagpapasalamat sa Panginoon sa panibagong taon. Ay, joke lang. Wala kasi si Mrs. Pero kidding aside, maraming salamat sa Panginoon sa patuloy na pagkakalog sa amin ng aking may bahay ng kalakasan for 13th year. Ang Panginoon, He is the captain of our marriage. Bagamat, yun nga, wala siya dito, pero hopefully, magpatuloy po siya sa kung ano man yung papakinggan nila dito sa church. Kaya ako nagpapasalamat sa church na patuloy na ginagamit ng Panginoon upang kami po ay lumago spiritually. There are no perfect marriage, pero by God's grace, patuloy po kami magiging strong spiritually. At salamat sa Panginoon, sa aking helpmate, sa aking loving and sweet wife. At yun lang po, to God be all the glory. Amen. Good morning po at salamat po church sa
maagang pagbati. Sa Tuesday pa naman po ang aming wedding anniversary ng aking asawa. 9 years po kaming kasal na. So blessing dahil mabuti ang Diyos sa amin. So mga nagtatanong, yung sekreto raw, simple lang naman, isa lang ang susundin nyo sa bahay. Yung salita ng Diyos. Amen. Salita ng Diyos, mga asawang lalaki, ibigin mo ang asawa mo babae. So, lalagpas pa kayo ng mahabang taon. So, maraming salamat po. Ayan. Pastor Henry. Salamat po sa Panginoon sa tinanong ko pa, sabi ko ilang taon na ba tayo? 17 years po na kabutihan ng Diyos po sa buhay po namin, sa biyaya at habag niya, sa mga blessing at sa darating po naming blessing pa meron po. At kahapon din na po namin inintindi yung sa anniversary namin at sa amin na lang pong unika ihang aming inintindi. Pero salamat sa Diyos nakaraos po ng first birthday po niya, dedication. Salamat po sa lahat ng pumunta kahapon. At yun lamang po, salamat po sa Diyos, papuri po sa Kanya. Amen. Muli po, blessed birthday to you. And blessed anniversary rin po. Ayan po. So, blessed birthday din kay Amira. Kahapon po yung dedication po ni Amira. Ayan po. So, this morning, we're happy na tayo po ay may mga first-time visitors. Amen? Pero bago po ang lahat, no, patatayin ko lang muna po, lakad po ng nanggaling po sa camp ng Puerto Galera. Kasama po natin sila ngayon. Lahat po ng mga campers po natin, tayo po kayo. Yan, para makita ng church. Yan po, ang ilan po sa mga campers po natin. Yung iba po, galing po sa mga missions po natin. O, yung iba, di pa sure, no? Okay, sige po na kayo. Kung makita nyo po na mga parang ang iitim nila, dahil po galing po sila sa beach, ha? Kaya mga kapatid, yung iba po dyan talagang nagbabad po sa araw at sa dagat. At gusto ko lang sabihin po, church, no? Maraming salamat sa mga sponsorship nyo sapagkat hindi lamang po yung Santa Mesa po ang nakinabang po at na-sponsoran, pati po yung iba-iba po nating mga mission na sponsoran din natin yung ilan po sa mga campers po nila. Kaya palakpakan po natin ng Panginoon. Amen. And this morning, atin pong wini-welcome po, pag narinig nyo po ang inyong pangalan, tayo po kayo para ma-recognize po kayo ng ating pong church. Kasama po, bisita po siya ni Teacher May, ni Attorney May, si Shania, tama ba yung pangalan ito? Shania, tama. Shania Aquino. Yeah, welcome sa Living Water. Isa yan sa mga tinuturuan niyo sa mga center po natin. Amen. Okay po. Kasama din po natin na bisita po ni Preacher Zigen, si Michael Geno Tandok. Ayan, okay. So, nagkasama din po nila si Francis Luis Salazar. Mga camper po natin to. Si Chase Kiefer Gameng. Sabay natin si Kiana Taninko. Kiana, ayan po, bisita siya ni Kuya Mark and ni Ate Lilac Manuel. Kasama natin si Rhea B. Taninko. Ayan po, bisita din po sila ni Brother Mark and Sister Lilac. At meron pa po ba tayo mga first-time visitors? Sige po, kunin natin, tayo po sila para malaman natin kung ano pong pangalan nila. Anong pangalan po nila? Francis. Mga camper din po natin, tama, sa bagay, nakatayo na rin naman sila kanina. So yan yung ilang mga campers natin na first time pong umattend. At yung iba po sa kanila magpapabaptize po mamaya. Amen? Yun ang napakaganda po doon. Mamaya po magpapabautismo. At gusto ko lang pong, ayan po, Jenny Ann Manuel, si Jazel. Nandito rin po si Jazel. Ayan po, welcome. Ayan po, dalawa sila, si Jazel yung isa, tama ba? Okay. So, welcome kayo sa Living Water Baptist Church. At gusto ko lang pong i-welcome po natin ngayong umaga ang isa po sa mga faithful members po natin sa Living Water Baptist Mission, Milan, Italy. Kasama po natin ngayon ang parents, ang mama po ni Brother Francis at Brother James, si Tita Sheila Bernas. Ayan po, isa po yan sa mga members po natin doon po sa Italy. At congratulations no kay Brother James dahil gumraduate na, tama? Gumraduate na si Brother James at kaya umuwi ang kanilang nanay. So mamaya kamayan din po natin si Tita Sheila, na-miss po natin ito. Member po natin yan sa Living Water Baptist Mission Milan, Italy. Meron pa po ba tayong mga bisita?
na hindi pa natin na-recognize bukod po sa mga campers po natin. Wala na po. Tayo na po tayo lahat. Let's all stand. This is a blessed Sunday, a special Sunday for all of us. We dedicate this to the Lord. At maganda na ang bawat isa ay welcome natin ng may ngiti at may warm na welcome. Sige po, awitin po natin ating pong welcoming song. Ligaya ng buhay. Awitin po natin na may kagalakan sa ating pong mga puso. Amen. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Kamayan po natin ang bawat isa. What a happy life it will be. If you know my Savior Jesus. What a happy life Pwede din po it dito kumamay ha, will mga be. kapatid. If He is your Savior too. He will change your life completely if you'll just accept Him too. Just receive Him, friends, today, and you'll have a happy life with Christ. One more time! Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Tayo po ay manatiling nakatayo. Basahin po natin 2 Corinthians chapter 8 verse 12. For if there be first a willing mind, it is accepted according to that a man hath, and not according to that he hath not. Purihin po ang Panginoon. Let us all pray. Father God in heaven, we thank you, Lord, for today once again, O God, aming Ama. Salamat po sa pribilehiyo, O God, na maging kabahagi po kami ng gawain, Panginoon. Sa amin pong pagbibigay ng amin pong mga ikapo at ang amin pong mga offering, O God, aming Amang Banal, naway maayos po ang amin pong mga puso, masumpungan niyo po kaming may kagalakan, O God, aming Ama. And may, Father, all of this, Panginoon, ay magamit po in advancing your kingdom work, O God. And I pray, Lord, na kayo po ang siyang magbalik ng siksik at tiglig na pagpapala sa bawat isa, O God. Salamat po, Ama. In Jesus' name we pray. Amen and amen. I cannot come before a righteous holy Lord and offer to Him worldly things I do not need and hope is pleased. For He wants me to give a heart that's truly His, an offering of highest price, a servant whom the Lord can use. And I will not offer anything that cost me nothing. I'll place before Him nothing less than my very best. And if I'm called into sacrifice, it will be worthy of my price. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me nothing. Muli po, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo po. Tayo po muli ay aawit at papupurihan ng Panginoon as we sing a song, I Surrender All. Isang puso po natin ang awiting ito, itaas po natin ang papuri sa Panginoon.
On the first verse, all to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus I surrender. Make me Savior wholly Thine. Let me feel the Holy Spirit. Truly know that Thou art mine. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus I surrender. Lord, I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power. Let Thy blessings fall on me. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Amen. Maaari na po umupo ang bawat isa at tayo po ay makakapakinig ng tanging bilang.
morning po sa bawat isa. Nawa ang aawitin ko po ngayong umaga pong ito. Mensahe po ay maging pagpapala po sa bawat isa. Ayan. Ang puso ko'y panatag sa buhos ng ulan. Hindi nababagabag dahil ika'y nandiyan. Sa init ng pag-ibig mo, ako'y mananahan. Hanggang matapos ang ulan. Pagsubok at pagluhay, katulad ng bagyo, hindi nababahala. Ika'y kapiling ko, payong kitang masusukuban magpakailanman. Hanggang matapos ang ulan. O Panginoon, ako'y iningatan mo kahapon at ngayon. Hindi nagbabago ang pag-ibig mo. Nasaan ka man, naroroon ako. Sa kahirapan, siya ring gabay sa'yo. Sa bagyo ng buhay ay ako ang siya ring aakay sa iyo. Anumang sigwa, ako'y karamay mo. At kung minsan sa isip mo'y iniwan ka, na nag-iisa sa buhay mo, walang kasama sa lahat ng sandali. Kahit sa bighati, ako ay naroon sa iyong tabi. Kahit saan panahon ng buhay mo, di magbabago ang pag-ibig ko sa'yo. At sa bawat oras at araw, tangan ko sa palad ay ikaw. Di ka na sa akin ay maaagaw. At kung minsan sa isip mo'y iniwan ka, na nag-iisa sa buhay mo't walang kasama sa lahat ng sandali. Kahit sa bighati, ako ay naroon. Ako ay naroon. Ang Diyos ay naroon sa iyong tabi. Ang puso ko'y panatag sa buhos ng ulan. Hindi nababagabag, Jesus, ika'y nandiyan. Sa init ng pag-ibig mo, ako'y mananahan. Hanggang matapos ang ulan. Hanggang matapos ang ulan. Amen. Maraming salamat po sa mga awitin na yan na tunay po
pagpapala. Yan po yung nag-set ng ating puso sa pinakamahalagang parte ng ating gawain ngayon. Amen? Ang pakikinig at pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya ibigay po natin yung full attention, undivided attention natin, highest reverence sa salita ng Diyos at sa taong gagamitin niya ngayong umagang ito, ang ating mahal na pastor, Pastor Norman Marie Gatdula. Magandang umaga po sa ating lahat. At gabi po yung mga awitin pong ating pong napakinggan. Awitin pa lamang po, mensahe na po ng Panginoon sa atin. Yung mga awitin po na yan, yan po yung mga kailangan po nating mapakinggan na awitin. Sapagkat alam ko marami po sa atin dumadaan po sa mga iba-ibang klaseng bagyo ng buhay. Kailangan natin yung kalinga ng Panginoon sa buhay po natin. Kailangan po natin na malaman na ang Panginoon hindi tayo iiwan kahit anumang mangyari. At alam ko ang church po natin dumadaan po sa mga iba-ibang klase po ng sitwasyon. Pero through it all, alam po natin God is good all the time. Amen? Mabuti po ang Diyos. God is faithful. God is gracious. God is loving. Alam po natin na makakayanan po natin anuman ang pagsubok sapagkat kasama natin ang Panginoon. Amen? Tayo po tayong lahat. Ang ating pong mahal na bishop ay nasa kanya pong mga speaking engagements. Kaya kung makikita nyo po, no, galing po silang Ilocos. Yung naging napakaganda po na conference po doon po sa Ilocos Norte. No? At tuloy-tuloy po yun. Ating pong mahal na bishop. Pagdating po ng ngayon pong linggo, diretso po ulit sa mga speaking engagements. Kaya kailangan pong ipag-pray po natin mabuti ang ating pong mahal na bishop. Isama niyo po lagi sa panalangin sapagkat kung tayo po may mga pinagdadaanan, I'm sure yung ganyan pong kalaki ng responsibility na binigay sa kanya, ay meron din siyang mga iba-ibang nararamdaman din po. No? Kaya kailangan lagi po ng prayer warriors. Amen? Kailangan po ng ating pong mahal na bishop na mga nananalangin at sumusuporta po sa kanya. Kaya kung miss nyo rin po ang ating pong mahal na bishop, huwag nyo pong kakalimutang i-message po siya. Kahit yun man lang po ay mapakaramdam mo po sa kanila o maparamdam na po natin sa kanya na talagang miss na miss natin siya at lagi natin siyang naaalala. Amen? Anyway, pag Believer's Breakfast naman, napapakinggan pa rin natin yung kanya pong mga mensahe. Although, iba pa rin po pagkasama natin si Bishop. Tama po? So mamaya po, alam ko po, nasa Pasig po siya. So from Cavite, pupunta siya ng Pasig dahil may church anniversary po siyang pagpipreachan po doon. Pero today, ay jam-pack and full-pack po tayo ngayong umaga po na ito sapagkat after po ng service natin, may ladies fellowship, tapos may baptismal service po tayo sa taas, and then later po this afternoon, meron naman po tayong Lord's Supper. So marami pong gagawin ng Panginoon sa araw po na ito at nawa po, ngayong umaga ay kausapin tayo ng Panginoon sa mensahe. Hebrews chapter 12 verse 1. Hebrews chapter 12 verse 1. Babasahin ko po sa unang beses at hihilingan ko po ang congregation na basahin po nila sa ikalawang beses. Ang sabi po ng Hebrews chapter 12 verse 1, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. For the second time, may I ask the congregation to please read our main text this morning. Ready, begin. I will now give you the message that I entitled, Build Your Legacy. Build your legacy. Let us pray. Dear Father in heaven, I ask, Lord, for your grace and your mercy sa inyong lingkod, Panginoon. Lord, ikaw maglagay po, Panginoon, ng mga salita sa aking bibig. Nawa, Panginoon, itong mensahe na ito ay tumatakbo sa akin po mga puso't isipan. Mag-encourage, Panginoon, ng mga nadi-discourage. Mag-lift up, Panginoon, ng mga fallen. Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa sa amin sa anumang sitwasyon na aming pong buhay. At nawa, Panginoon, matuto po kami, mapaalalahanan po kami sa mensahe pong aming pong pakinggan, at Panginoon, kumilos po ang banal na Espiritu sa bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga biyayang ibinibigay niyo po sa aming pong mga buhay. Salamat, Panginoon, sa aming pong mahal na Bishop Freddy De Vega. Patuloy niyo po siyang ingatan, Panginoon, at bigyan po ng lakas, ng power, Panginoon, ng wisdom, ng good health, O God, sa po ng kanyang pamilya, Panginoon, as they minister sa mga speaking engagements po nila, Panginoon, o speaking engagement po na aming mahal na Bishop. Lord, ingatan niyo po ang kanilang mga biyahe, Panginoon. Lord, sa oras po na ito, muli po, hiniling po namin ang banal na Espiritu na kumilos po sa aming harapan. At Panginoon, ang aming po mga puso ay mabago po patuloy ng inyong salita. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, maaari na po kayo umupo.
Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Gusto ko pag-aralan po natin itong verse po na ito habang tinitingnan po natin so far yung ating pong buhay. Kamusta na po kaya yung ating pong pagtakbo? Pero bago po ang lahat, bago natin pag-usapan yung takbo ng isang Kristiyano, dahil marino po sa Hebrews chapter 12 verse 1, ito po ay takbo ng may pananampalataya sa Panginoon. Amen? Ito po ay takbo ng isang taong may Kristo sa puso. Pero bago natin pag-usapan po yan, kamusta po yung takbo po natin sa buhay po natin? May Kristo po ba tayo sa puso? Dahil kapag tinignan po natin, kapag in-apply po natin, hindi po ito applicable sa mga taong walang Kristo sa puso. Itong Hebrews chapter 12 verse 1. Gusto ko pong malaman ng bawat isa po sa atin kung ano po ang klase ng buhay kapag wala pong Kristo sa puso. Ano po yung sinasabi niyo po, Pastor Norman? Na importante po na desisyon ng tao sa buhay niya na tanggapin ang Panginoon bilang kanyang tagapagligtas. Sa amin pong mga bisita po ngayong umaga po na ito, ito po ang amin pong pinipreach sa church po na ito. Hindi po relihiyon ang amin pong pinipreach po dito. Bible po ang amin pong pinipreach. Hindi po namin sinasabi na kapag kayo po ay pumunta sa church, o kaya kapag kayo ay nagpabaptize, o kaya kapag kayo po ay umanib po sa amin pong samahan, ay mapupunta na po kayo ng langit. Yan po ang sinasabi ng marami pong mga relihiyon, na kapag kayo ay umanib sa kanilang samahan, kayo po ay mapupunta sa langit. Hindi po yan ang tinuturo ng Bible. Malinaw po ang sinasabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 14 verse 6. Ano po ang sabi ng Panginoon? O sige po, kayo po ang magbasa para makita nyo po na ito po ang patunay at matotoo galing po sa salita ng Diyos. Ano po ang sabi ng John 14 verse 6? Everybody, ready? Begin. Okay, wait lang po. Sino po nagsasalita? Si Jesus po. Ano po ang sabi ni Jesus? So napapakinggan po natin, yung binabasa po natin, naiintindihan po ba natin yung binabasa po natin? Ang sabi po ni Jesus Christ mismo, siya ang daan, ang katotohanan, ang buhay. Walang sino man ang mapakapaparoon doon sa Ama, kundi sa pamamagitan lamang po ni Heso Kristo. E nasan po ba ang Ama? Ang sabi po ng panalangin ng Diyos, Our Father which art in heaven. Maaring paulit-ulit ko na po itong sinasabi, pero ang katotohanan, it's still the same. That the Lord Jesus Christ is the only way to heaven. Ang gusto po natin ipangaral dito po sa church po na ito, na hindi relihiyon, hindi katalinuhan ng tao, hindi kung sino-sinong tao ang magdadala sa atin sa langit, not even yourself. Ang sabi ng Romans chapter 3, For all have sinned and come short of the glory of God. Lahat daw po ay nagkasala. At dahil doon hindi tayo makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi tayo welcome sa langit. Because we are naturally sinners. But praise God, sabi sa Romans chapter 6 verse 23, For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Saan po yun? Sa impyerno po yun. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon, ibinigay niyang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang mananampalataya sa Kanya, sa Panginoong Hesus, ay huwag mapahamak sa impyerno, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16. Everybody. John chapter 3 verse 16. Everybody, ready? Begin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Now, tingnan po natin ngayon. Kung wala kang Kristo sa puso, kung wala kang pananampalataya sa Panginoon, kung hindi mo pa siya tinatanggap sa buhay mo bilang tagapagligtas, anong klaseng buhay meron ka? Pwedeng ikaw ang pinakamataas dito po sa mundo na ito. Pwedeng ikaw ang pinakamayaman, pinakamatalino, pinakagwapo, pinakamaganda. Pero sa impyerno naman ang punta mo. Anong klaseng buhay? What does it mean to have a life without the Lord Jesus Christ? Sa ating pong mga kabataan, yan po ang ating pong tinuturo. Sa kabataan po natin, gusto natin gawin lahat ng bagay sa buhay po natin. Tama? Meron pa ang kasabihan, you only live once. Gawin ko na lahat. Mga bisyo, mga kasiyahan, na malayo sa sinasabi ng Bible sapagkat sabi nila, ang Bible daw corny. Ang Bible daw killjoy. Pero alam niyo po, sa ilang taon ko, sa dekada na ako po ay Baptist Christian,
Hindi ko nakitang killjoy ang Bible. In fact, itong nagbigay sa akin ng totoong ligaya. Itong nagbigay sa akin ng totoong kapayapaan. Ako po'y napunta din po sa bisyo, sa lugar ng bisyo. Kahit Kristiyano na po ako, napunta pa rin po ako sa bisyo. Nakita ko po para maging masaya, ang mga nagiinuman, naghahanap ng katatawanan. Pag nalalasing na at nagmumukha ng mga eng-eng at kung ano-ano pa, doon nagiging masaya yung inuman. Pero tignan nyo kung seryoso lahat yung mga nagiinuman. Usually kaya naging masaya yung mga yan kasi parang mukha silang mga eng-eng, ganun. Kaya nga pag naglakad ng lasing, hindi diretso yan. Pagewang-gewang. Kaya pag pagewang-gewang yung lakad niyan, sabi niyo, baka mamaya lasing po yan, no? Anong gusto ko po i-point out? Wala akong totoong kasayahan po doon. Sabi niya, pag may problema ka, iinom mo ng alak. Ang nangyayari lang, makakalimutan mo yung problema mo, pero pag gising mo, may problema ka pa rin, masakit pa ulo mo. At pag pinag-aralan natin sa camp yun, sa camp, pinag-aralan po namin. Sabi ko nga sa camp, nung nagtuturo ka about alcoholism, ang sabi ng kasabihan, pag may alak, may ukay. Ang daming mga napupunta sa karahasan. Ang daming napupunta sa mga kahalayan. Bakit? Kasi napunta sa lugar ng bisyo. Ang gusto ko pong sabihin sa inyo, iba ang kasiyahan pag namuhay tayo sa sinasabi ng Biblia. Sapagkat alam natin, kapag namuhay ka sa Biblia at kapag meron kang tagapagligtas, ang Panginoong Hesus sa puso mo, pupunta ka ng langit. Imagine nyo, kahit napakahirap po ng buhay natin sa lupa, pero lang pupunta natin, mansyon, mga mansyon, kaaliwan sa langit. Kasi naging masaya ka sa lupa, tapos sa impyerno naman ang punta mo. Mas gusto ko nang naging miserable ang buhay ko dito sa lupa, pero sa langit naman ang tungo ko. Pero yung na-discover ko, pag ikaw ay nakahawak sa Panginoon, hindi magiging miserable ang buhay ng isang mananampalataya. Yan ang turo ng mundo. Kaya mga kapatid, sa lahat po sa atin dito, panghawakan natin ang Biblia. Sa mga bisita namin, kung kayo po ay wala pang pagkilala sa ating Panginoon, kung wala pa kayong relasyon sa ating pong Panginoong Hesus, kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas ng buhay mo, kailangan mo na itong marinig. Kailangan mo siyang tanggapin bilang tagapagligtas ng buhay mo. Or else, sa impyerno ang punta mo. Kaya ang tanong po, pag tinanong po, hindi po ito kayabangan mga kapatid. Pag tinanong po kami na kapag namatay ka ngayon, alam mo ba kung saan pupunta yung kaluluwa? Alam ko po. Sa langit po. Bakit? Sinabi ng Biblia po yun eh. Lahat ng nanampalataya kay Jesus Christ may eternal life. Sabi sa sikat na verse, John 3:16, lahat ng nanampalataya kay Jesus Christ may everlasting life. Di sigurado ako na sa langit ang punta ko kasi nanampalataya ko kay Jesus Christ eh. Kapag di mo kayang sagutin yung tanong na yan, malamang hindi ka pala nanampalataya kay Jesus Christ. Paano mo ngayon masasagot yan? Romans chapter 10. Romans chapter 10 verse 9. Everybody read. Ready? Begin. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. Yun po ang kaligtasan. Ngayon, kung hindi mo pa nagawa na ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, sa Kanyang pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay magmuli, hindi ka paligtas. Para maligtas ka, you have to confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your heart. Tuloy-tuloy po natin. Verse 10. Everybody, ready? Begin. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Pagdating ng verse 13, ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos? For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kaya mga kapatid, kung hindi ka paligtas, gusto kong sabihin sa iyo na kailangan mong tanggapin ang Panginoong Hesus para maging meaningful ang buhay niyo po. Para maging meaningful ang buhay po natin. Alam niyo po, nung tinanggap ko po ang Panginoong Hesus, nung 6 years old pa lamang po ako, alam ko, naintindihan ko mula sa salita ng Diyos, nagkaroon ng meaning yung existence ko. Dahil may value ako sa harapan ng Panginoon, niligtas niya ako ng kanyang banal na dugo. At kahit bata pa lang po ako, na-realize ko po kung gaano ka-importante yung kaluluwa ko sa harapan ng Panginoon. Kaya nung tinanggap ko siya, nakita ko na may meaning pala ang aking existence. Bakit? Kasi pupunta ako sa langit.
Kaya sa atin po, yung ating pong main text, yung Build Your Legacy na tinuturo ko po at pinapangaral po ngayon, nawa maintindihan po natin na bilang mga mananampalataya, meron po tayong mga kailangang gawin dito po sa lupa po na ito habang binibigyan tayo ng pagkakataong mabuhay. Ang legacy po is something from the past that continues to exist, influence, or be passed on. Kaya ko ito gustong pag-usapan po natin, pero muli sinasabi ko, para sa mga mananampalataya, dapat ngayon pa lamang po, we are building our legacy. Dahil sabi, we are compassed with so great a cloud of witnesses. Mama-explain po natin yan. Pero sa idea ng legacy, hindi po yan, yung legacy building, it doesn't happen after you die. Nangyayari po yan habang buhay. Ulitin ko po, you can only build your legacy habang buhay ka dito sa lupa. Pagpatay ka na, hindi mo na kayang baguhin yung legacy mo. Hindi mo na kayang i-build yung legacy mo. Kung ano po yung buhay mo, yun na po yun. Kaya mga Kristiyano, mga mananampalataya, habang tayo ay tumatakbo pa, how do we build our legacy? Paano po natin itinataguyod yung ating pong legasiya? How do we influence others in the future? How do we encourage them with our testimonies? Someday po, mga kapatid, we will all be part of that great cloud of witnesses. Now, ayoko pong ituro dito, hindi po tayo tuturo, na kapag namatay po ang isang tao, o ang mahal natin sa buhay, yung parang bang sinasabi po ng mga Pilipino, ay, nasa langit na siya, ginagabayan tayo. Wala pong ganyan sa Bible, mga kapatid. Hindi po nakatingin sa atin yung mga kapatiran nating namatay na o nauna na sa atin, na nakatingin sa langit at titingnan tayo. Hindi po yun. Ang gumagabay po sa atin, Panginoon. Hindi po yung mga taong namatay na po. So wala pong tinuturo ang Bible na yung mga taong namatay sa Panginoong Hesus na nasa langit, nakatingin po sa lupa. Wala pong ganun pong nakasulat sa Bible. In fact, ang sabi po sa Bible sa Ecclesiastes chapter 9 verse 10, whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might, for there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave whither thou goest. Tingnan niyo po, wala daw pong work, walang device, walang kaalaman, knowledge, walang wisdom, in the grave. Kapag patay ka na, wala na po yung mga ganyang bagay. They don't think about work. They don't think about yung life po dito sa earth. Psalm 146 verse 4. Psalm 146 verse 4. His breath goeth forth. He returneth to his earth. In that very day, his thoughts perish. Now, I believe, someday, hindi naman nagkaka-amnesia yung mga tao sa langit. Hindi naman po totoo yun. Palagay ko po, ito po yung paniniwala ko po. Pero ang ibig sabihin lang po noon, ay hindi pa pakialaman pa ng mga namatay yung nangyayari dito po sa lupa. Wala pong turo na gano'n ng Bible. Kaya mali po yung idea na nakatingin siya sa langit, ginagabayan tayo. Hindi po yung totoo. Wala pong tinuturo ang Bible po na gano'n. Pero dito po sa text natin, ang sabi, we are compassed about with so great a cloud of witnesses. Ang gusto ko po ipakita ko po sa inyo dito, yung mga legacy po na iniwan po sa atin. Saan po nanggaling po ba yung Hebrews chapter 12 verse 1? Sa Hebrews chapter 11. Tama po ba? So yung Hebrews chapter 11, inilista po doon yung mga faithful men and women. So sabi po, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Verse 2, for by it the elders obtained a good report. Good testimony po yun. So, sunod-sunod po yan na si Abel, si Noah, si Enoch, si Abraham, si Moses, si Hagar, si Sarah. Pinakita po doon by faith kung ano po yung naging testimony at maging legacy po nila. Now, tingnan nyo po sa verse 32. And what shall I more say? For the time would fail me to tell of Gideon, and of Barak, and of Samson, and of Jephthah, and of David also, and Samuel, and of the prophets, who through faith subdued kingdoms, wrought righteousness, obtained promises, stopped the mouths of lions, quenched the violence of fire, escaped the edge of the sword, out of weakness were made strong, waxed valiant in fight, turned to flight the armies of the aliens. Women received their dead raised to life again, and others were tortured
not accepting deliverance. Imagine nyo po, yung iba na torture, namatay, they did not accept deliverance. Ibig sabihin, kahit hindi sila naligtas dun po sa torture, pero natili po yung kanila pong pananampalataya sa Panginoon, that they might obtain a better resurrection. And others had trial of cruel mockings and scourgings, yea, moreover of bonds and imprisonment. They were stoned. They were sawn asunder. Ano po yung sabi ng sawn asunder? Nilagari po sila. Were tempted, were slain with the sword. They wandered about in sheepskins and goatskins, being destitute, afflicted, tormented, of whom the world was not worthy. They wandered in deserts and in mountains and in dens and caves of the earth. And this all, having obtained a good report through faith. Testimony po yun. Legacy po yun, mga kapatid. Namatay sila having this kind of legacy. And now, pagdating sa verse 1, we are compassed with so many great legacies. Kaya nandyan yung mga ginawa nila. Inalaw ng Panginoon yung buhay nila na maging ganon. Para tayo pong mga nasa present ay magkakaroon po ng inspiration to go on. We are greatly compassed with cloud of witnesses, with so many great legacies from the Bible. At hindi lang po sa Bible, yung mga kilala nating mga mananampalataya na nauna na sa atin. Kaya ang sabi ng Bible, let us lay aside every weight and the sin which does so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Yung trail natin, the trail that we left behind, can either help others or teach others. Pipili lang tayo, mga kapatid. Yung buhay ba natin ay magiging help, encouragement, or magtuturo po yung buhay natin sa ibang mga tao. Your life can be one big inspiration or one big lesson. Ano po ang gusto ko i-point out? Mamaya po, mapapag-aralan din po natin na may mga mananampalataya na nung tumakbo sila, nag-fail. And that could be a lesson to others. Pero alam niyo, mas gusto ko po, yung maging victorious ako sa sarili ko pong takbuhin para maging inspirasyon siya sa susunod na henerasyon. Again, your life can be one big lesson or one big inspiration. Ikaw po ang pipili niyan. That's how you build your legacy. And how do we build our legacy? Okay? How do we encourage, how do we build our own spiritual legacy? How do we encourage others? Number 1, ready na po ba kayo? Number 1, by running your course. Meron po tayong takbuhin, mga kapatid. At ang sabi ng Bible, because we are so compassed with great cloud of witnesses, meron mga naghihintay sa atin sa langit. Someday, susunod din po tayo doon. Tayong tumatakbo, magiging cheerer din po tayo. Ito po ay metaphor po kung tutuusin, that people are cheering for us as we run. Yung bang tumatakbo tayo, di ba nasa paligid po na may mga tumatakbo. Someday, you will also cheer for other believers. Pero gusto ko po linawin po sa inyo, hindi po yung nakatingin po tayo, nag-cheer po tayo, hindi po ganon. Ibig sabihin po, somebody or people are waiting for us dun po sa langit. Kasi yun po yung finish line po natin, mga kapatid. May gusto po ba kayo ibang finish line? Ano pong gusto nyong finish line? Ang finish line natin dun po sa langit. May mga naghihintay po sa atin dun sa langit na gustong ma-reunite po tayo doon. Kaya nga, mga kapatid, we are surrounded with great legacies around us. Kaya nga dapat, habang tinitingnan po natin yung mga nakasulat sa Bible at yung paano namuhay yung mga mananampalataya na nauna sa atin, dapat lalo tayong maging, alam niyo po yun, we should be better. Kasi meron tayong mga nababasa. Meron tayong mga nakita. We should be better, mga kapatid. How do we build our legacy? By running your course. You can't build a good legacy by quitting. Kung magkukwit tayo, hindi tayo makakagawa ng magandang legasiya, mga kapatid. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 9 verse 24, know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize? Ano po ang sabi? So run, takbo.
Huwag kang titigil. Huwag kang magkukwit. O, tinan nyo yung mga katabi nyo, baka nagkukwit na. Sabi mo, huwag kang magkwit sa message na to, ha? Gising. Sabi ng Bible, so run that ye may obtain. Ang sabi ng 2 Timothy chapter 4 verse 7, I have fought a good fight. I have finished my course. Alam niyo po, habang ginagawa ko itong mensahe na to, actually nagawa ko po ito nang nasa isip ko po si Ma'am Tessie Prieto. Ayoko po maging emotional pa po tayo, pero last Sunday habang dumadaan ako doon, parang nakikita ko siya sa alaala ko po. Grabe po yung takbo ng babae na ito. Mula nang po siya maaksidente, hanggang sa ngayon, naging malaking inspirasyon siya sa ating pong lahat. Pero ayoko lang magstay tayo kay Ma'am Tessie. Marami pa po tayong mga members dito po sa church na to, ang nagbigay po sa atin ng inspirasyon. Natatandaan ko noon, ang pinaka-natandaan ko na po kasi, ang naabutan ko na yung una pong naabot akong namatay po dito po sa ating pong simbahan, si Deacon Ping. Si Deacon Ping po, si Tatay Ping, ay siya ang makikita mo doon sa, hindi po si Tatay Jose dito ha, pero dyan po nakapwesto si Deacon Ping. Siya ang bubungad sa iyo kapag pupunta ka sa church. Opo, ano po? Si Teacher Leslie. Si Deacon Ping po ang bubungad sa inyo doon po sa church kapag mag-welcome. Kaya every time na pupunta ka sa church, makita mo yung nakasalamin, na tas ngingiti, tas after ngumiti, biglang babalik na ulit sa mukha niya, ngingiti, tas babalik na ulit sa mukha niya. At saka hindi natin makakalimutan yon kasi nung time po na yon, nung siya po ay nakabulol, habagat po yun, kung di ako nagkakamali. Na-stranded po yung marami po sa mga atin. Ako po, dapat pupunta din po ako doon. Although hindi pa ako active sa church, pero nandun yung puso ko. Kasi nga lagi ko siya nakikita sa church Ganon yung na-build niya sa akin na impact Kahit backslider pa po ako noon, umatid po ako ng church, pero dahil nakikita ko siya tuwing papasok ako, gusto ko makiramay. Yun nga lang, buti na lang, nalate ako ng gising. Pagmulat ko ng mata, baha na pala. Ilang araw ba kayo nandun po sa 3 araw? 3 araw na nandun sila doon sa punerarya, lubog ng baha, wala na halos pagkain. Pero kahit ganun pa man yung nangyari po, gusto lang siguro ni Deacon Ping na maging talagang maalala natin siya kahit hanggang ngayon. Pero lagi ko siyang naaalala kasi sabi ko, yun yung parang nagbumuhay sa akin, sa puso ko, na isa sa ayusin natin yung ushering ministry natin. Dahil may isang senior citizen sa church na naging active sa kanyang ministry at naging faithful sa kanyang ministry hanggang siya ay mamatay. Naalala ko si Mami Velia. Si Mami Velia, dyan siya laging nakaupo sa likuran. Natanda ko pag mga bandang December 25 na, pag malapit na, kukontakin ako lagi ni Mami Velia, magpapapalit sa akin ng mga bagong bills. Kasi nasa bangko po ako nagtatrabaho. So, bata pa yan si Ish at si Mickey, pupunta kami doon sa 7-Eleven, doon kami magpapalitan po ng pera ni Mami Velia. Kala mo may transaksyon, no? Pero alam niyo po, sa isang maaalala ko sa kanya, na bago siya mamatay, nadala niya yung kanyang pamilya dito sa church. Sobrang namimiss ko itong mga tao na to, no? Yung bang idea na nag-iwan sila ng magandang impact sa ating lahat. Naalala ko si Hannah, of course, na sa kanyang huling mga sandali, nakita natin yung kaayusan ng kanyang mga desisyon at buhay. Hindi siya naging perpekto. Marami akong nalaman sa kanya na maling ginawa niya at na-counselan namin siya ng ilang beses. Pero dun sa mga maraming buwan, sa taon, na pinakita niya sa Panginoon na talagang mahal na mahal niya yung Panginoon. Nakita ko sa kanya yung maturity, yung growth, inayos niya yung buhay niya sa harapan ng Panginoon, naging encouragement siya. At yun yung naiwan sa aking legacy niya. Na possible pala yun, no, na kung bumagsak man, kung may mga pagkakamali man, pwede mo paling iangat yung buhay mo. Pwede mo paling i-build yung legacy mo by still running your course. Tumakbo siya at hanggang kahit maaga siyang tinapos ng Panginoon, tinapos talaga no? Maaga siyang tinawag ng Panginoon, pero alam niyo po yung maalala ko, good memories po para sa kanya. Na itong mananampalataya na to, ginamit niya yung buhay niya, kahit di niya alam kung hanggang kailan siya, pero tinawag siya ng Panginoon sa isang magandang sitwasyon. Hindi ko alam kung may nakalimutan pa po ako si Nanay Lina Rodriguez. Imagine niyo po, namatay po siya at recently lang, 103, kung di ako nagkakamali, 103 years old. Pero alam niyo po, kung malinaw lang ang
pag-iisip ni Nanay Lina at kung malakas na yung kanyang pangangatawan, pipilitin niya pumunta sa church. Natatandaan ko, 80 years old or I think 90 or 85, mga ganon. 80 years old, umaakit pa po yan dito po sa 4th floor. Siya lang po mag-isa, nagbabiyake. Kaya nga po, nung nakikita ko siya, nagkaroon po ako ng initiative. Sabi ko, kahit ihatid ko man lang siya pababa, makasakay lang siya. Kasi natatakot ako na baka mamaya madulas siya, may mangyari sa kanya. Ma-secure ko man lang na makasakay siya ng jeep. Pero alam niyo po, si Nanay Lina, ayaw niya magpapahawak, ayaw niya magpapakatid. Pero sabi ko, Nanay, gagawin ko po ito kasi gusto kong alagaan po kayo. So, hinahayaan niya po ako, every Sunday, iakatid ko siya, makasakay man lang ng jeep. Pero ganong age, pumupunta pa rin ng church. Kung malalaman niyo lang po, nag-train po kay Ate Flo, kay Teacher Flo sa Children Ministry, si Nanay Lina po. Tama po ba? Siya po isa sa mga original po natin dito, no? Si Nanay Lina. Kaya hindi po natin makakalimutan itong mga mananampalataya po na ito na talagang nagkaroon ng impact po sa atin by still running their course. Of course, sabi ko nga po sa inyo, kung malinaw lang yung pag-iisip ni Nanay Lina at kung yung kanyang katawan ay malakas, magpipilit po yan pumunta po dito po sa Living Water. Bakit? Kasi ito po yung tahanan niya. Kaso lang, syempre nalungkot po ako. Before pandemic, binisita po namin si Nanay Lina, hindi na po niya ako matandaan. Pero kahit di niya ako matandaan, natatandaan ko siya. Kahit di niya ako matandaan, natatandaan ko yung mga ginawa niya dito sa church na nakita ko, na-observe ko, na gusto ko na wag mawawala po sa atin. Yung legacy na binil niya po dito po sa church po na ito. And now, si Ma'am Tessie, kinuha na po ng Panginoon, hindi mabubura yung legacy ni Ma'am Tessie po dito. Pastor Orson, hindi mabubura si Ma'am Tessie sa alaala po natin. But I have to tell you, the church has to move on. We will not forget them, but we have to move on. Because we still have our race. We still have to continue running. Pastor Orson, you still have to continue running. We have to build our own legacy. Itong mga tao, they have their legacy, and it's a great legacy that we can always look back to. But we still have our own individual races. My dear believers, you have to keep on running. We have to finish our course. We have to fight the good fight. How do we build our legacy? By running your course. Number 2, pasensya na po, naging emotional pa tayo doon. Number 2, by resisting corruption and cares of this world. By resisting corruption and cares of this world. You can't build a good legacy by quivering. Ano yung ibig sabihin ng quivering? Yung pagewang-gewang. Sa pagtakbo po natin, hindi po tayo pwedeng pagewang-gewang. Hindi po tayo pwedeng on and off. Kung ikaw, mananampalataya, napapakinggan mo ito ngayong mensahe na to at nandun ka sa pagewang-gewang na sitwasyon, balik ka na sa takbo mo. Kasi hindi mo alam kung hanggang kailan ang buhay. Ang sabi sa James chapter 4, verse 14, for what is your life if it is even a vapor that appeared for a little time and then vanisheth away? Parang daw singaw ang ating pong buhay na ngayon nandyan, pagdakay wala na po. Ang sabi sa 1 Peter chapter 1, ang buhay daw po natin ay para pong grass. Na mamaya, wala na, tuyot na po. So, kung napapanggan mo ito po ay alarm na po ng Panginoon sa iyo. Ito po ay wake-up call na po ng Panginoon sa iyo. Huwag ka nang pagewang-gewang sa ministry. Huwag ka nang pagewang-gewang sa spiritual life mo. We have to resist corruption and cares of this world. Marami po mga mananampalataya, they are great at running sa simula. Pero bago matapos napagod, nag-quit. Bago natapos yung kanyang lang lakad, humiwalay dun sa course. Humiwalay dun sa path. Sana po yung iiwasan natin, mga kapatid. Yung bang maiwan tayo, o yung matagpuan tayo, kung kailan kukunin ng Panginoon yung buhay natin, doon po sa lugar na wala sa kalooban po ng Panginoon. Dalawa po yan eh. Una po, kung matapos po yung buhay natin, pero wala tayo sa kalooban ng Panginoon, nakakalungkot pong sitwasyon po yan. O yung pangalawa, yung ma-rapture tayo, kunin tayo ng Panginoon sa rapture someday, at makita ka niya na wala rin sa kalooban niya. Yun po sana yung iwasan po natin, mga kapatid. Alam niyo po ba, na meron pa pong ibang takbuhin? There is another course.
Alam niyo po yon? There is another course. Ephesians chapter 2, verses 1, 2, and 3. Nandiyan pa po ba kayo? Okay, kayo po magbasa. Ephesians chapter 2, verses 1, 2, and 3. Ready, begin. Nakita niyo po kung ano pa po yung isang course? The course of this world. At sino po yung namumuno po dun sa course ng mundo po na ito? Yung prince of the power of the air. Si Satan po yun. Lakad po nang wala sa Panginoong Hesus, yan po yung kanilang takbuhin. Kung ano ang sinasabi ng mundo. Kaya kung mananampalataya po tayo, ang takbuhin po natin, the race that is set before us by the Lord. Hindi yung race na binigay sa atin ng mundo. Huwag kang pumunta doon sa tahakin po na yon. Doon ka lang sa tahakin na sinasabi po ng Panginoon. Doon lang sa path, sa racetrack na binibigay sa atin ng Panginoon. Huwag ka doon sa ibang course. Huwag ka doon sa ibang landasin. Galatians chapter 5 verse 1. Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Ang sabi po sa ating pong main verse, let us lay aside every weight. Sapagkat kung ikaw ay tumatakbo sa karera na binigay sa iyo ng Panginoon, kapag naglagay ka ng weight, makakabilis o makakabagal? Makakabilis, makakagaan o makakabigat? So dapat tanggalin natin yung mga weight. And the sin which doth so easily beset us. Yang kasalanan po, yung corruption ng mundo, madali po tayong masisila niyan. Madali po tayong masisira niyan. Madadapa ka sa kaligtasan, kapatid. Madadapa ka sa kasalanan. Kung tatakbo tayo nang meron tayong daladalang bigatin, babagal ka sa karera mo. Pwede kang gumewang sa karera mo. Kung tatakbo ka nang punong-puno ka ng kasalanan, madadapa ka. Pwede kang matigil sa pagtakbo mo. If you want to build a good legacy, resist corruption and cares of this world. We understand na meron pong mga problema sa buhay po na ito. Pero huwag mong hayaan na yung problema na yan ang maglalayo sa iyo sa kalooban ng Panginoon. Dapat nga po, pag meron tayong mga problema, lalo tayong lumalapit sa Panginoon. Yun po yung kabaliktaran po ng mundo eh. Pag may problema ang isang mananampalataya, ang sasabihin sa iyo ng mundo, ang sasabihin sa iyo ng kalaban ng Diyos, punta ka sa mundo. Kalimutan mo muna yan. Magbisyo ka, lumayo ka sa Diyos. Samantalang pag may problema tayo, di ba ang kailangan natin Panginoon? Kaya nakakalungkot na kung kailan may problema, saka hindi nag-church. Dapat kapag may problema, lalo kang mag-church. Kapag may problema, lalo kang mag-pray. Kasi minsan kaya tayo nagkakaroon ng mga problema, yan ay simpleng tapik sa'yo ng Panginoon para sabihin na baka mamaya nakakalimot ka na. Baka mamaya kailangan mong makita kung gaano ko makapangyarihan na nakakalimutan mo na. Kaya nga po kapag meron tayong mga pinagdaraanan, ipakita po natin, palitawin po natin lalo yung pananampalataya po natin. Pag meron tayong mga panalangin na hindi nasasagot, huwag po tayong magtampo sa Panginoon. Kasi ang Panginoon hindi po yan nalilate. Ibibigay niya kung kailan mo saktong pangangailangan mo. Kaya kapag may hindi pa binapadala ang Panginoon na may pangangailangan ka na, huwag kang magkaroon ng, alam niyo po yun, huwag kang maging faithless. Dapat maging faithful ka pa rin. Kasi hindi ka naman pababayaan ng Panginoon eh. Hindi magpapabaya ang Panginoon. Pag nawala tayo ng pananampalataya sa Panginoon, parang sinabihan mo na pabaya ang Panginoon. So kapag meron tayong mga prayer na hindi sinasagot ng Panginoon, just keep on praying and just keep on trusting. Ibibigay ng Panginoon yung pangangailangan natin. You just have to keep your faith. At yung nga sabi po ng 2 Timothy chapter 4 verse 7, diba sabi, I have fought a good fight, I have finished my course. Kasi ito po, sinabi ni Apostle Paul sa dulo ng kanyang buhay. Nararamdaman niya na siya po ay kukunin na po ni Lord. Kaya sabi niya kay Timothy, I have fought a good fight, I have finished my course. Pero ito yung pinakagusto ko, I have kept the faith.
I have kept the faith. Bakit po gustong-gusto ko po yan? Kasi marami po sa atin tumatakbo, pero sa dulo ng buhay, bumagsak. Nakakalungkot yun. Kahit gaano po kaganda yung takbo mo, pero sa dulo mo, bumagsak ka, yun yung matatandaan ng mga tao. Kasi sa katotohanan naman ang matatandaan ng tao kung paano mo tinapos yung karera. Tama? So kahit maganda yung tinakbo mo, kung pangit yung dulo mo, pwedeng matakpan lahat po ng yun. Sabi nga po, di ba, yung trust, yung legacy, yung name mo, you will build it for many, many, many years. But it just takes seconds to destroy it. Ganun po kadaling sirain ang legacy. Kaya mga kapatid, iwan po natin yung corruption. Iwan po natin yung cares of this world. Resist it and just keep the faith. Si Apostle Paul, isa yan sa nasabi niya, na naingatan niya yung pananampalataya. Take note hindi nawawala yung kaligtasan. Mga kapatid, pag tayo po tumanggap sa Panginoon, once saved is always saved. Hindi nawawala po yung kaligtasan. Pero yung pananampalataya natin, ibig sabihin yung pagtitiwala natin sa Panginoon, yung paglakad natin ng maayos sa Panginoon, yun ang pwede natin hindi maingatan. Kaya ngayon tayo po buhay pa po dito, ingatan na po natin yung faith. Ayusin na po natin yung ating pong pagtakbo. Ayusin na po natin yung ating pong paglakad. Romans chapter 6 verses 12 to 13. Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lusts thereof. Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. Iwan daw po natin yung kasalanan. Huwag niyong hayaan ang kasalanan ang mamuno sa ating pong buhay. Dahil po tayo po ay tinawag na po sa righteousness, we have to do righteous things, mga kapatid. We are called unto holiness, mga kapatid. Hindi na po para sa atin ang kasalanan. Kaya nga yung theme verse po ng camp, Romans 6:18, being then made free from sin, ye became the servants of righteousness. Kaya nga po yung team po namin sa camp, ready, get, set, free. Sa pagtakbo po natin, dapat iwanan mo na yung corruption. Iwan mo yung kasalanan. Iwan mo yung mga pagpapabigat sa buhay po natin para maging maayos yung takbo natin. Be free from sin, my dear brethren. 1 Thessalonians chapter 5 verse 22, abstain from all appearance of evil. 1 John chapter 2 verse 15, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your care upon him, for He careth for you. Kaya campers, yung mga natutunan po natin sa camp, sana wag po tayo magpaalipin sa bisyo. Wag po tayo magpaalipin sa kasalanan. O kahit po yung technology, tinakil po namin dun sa camp, na marami po sa panahon natin ngayon alipin ng technology. Ang technology hindi masama, mga kapatid. Pero kung paano mo siya gagamitin, yun ang pwedeng magpaalipin po sa atin. Kaya kung napapabayaan mo na yung prayer life mo, napapabayaan mo na yung Bible life mo, napapabayaan mo na yung ministry mo, kasi nagpupuyat ka sa cellphone o puro cellphone yung ginagawa mo, mabuti pang isurrender mo na yung, itapon mo na yung cellphone mo kung yan ay magiging... Importante po yung cellphone sa panahon natin ngayon. Pero walang mas importante sa relasyon natin sa Panginoon. Amen? Kung yan ay nagiging balakid na upang magawa mo ang kalooban ng Panginoon, mabuti pa, ibigay mo na lang sa akin yung cellphone mo. Bigay mo lang dito sa church. Marami nangangailangan po niyan. Okay, bebenta na lang namin, tapos ilalagay namin sa offering, di ba? So mga kapatid, tayo pinalaya ng Panginoon sa kasalanan. Huwag kang maglagay ng kasalanan sa buhay mo. Pinalaya tayo ng Panginoon sa mga ganitong balakid sa ating pong pagtakbo. Huwag mo nang hayaan na ikaw po ay ma-entangle pa. Sabi ng entangle, yung tawag ba doon, yung malubog ka? Parang ganun yung idea. Magbuhol-buhol yung kasalanan sa buhay mo, iwasan mo na yan, mga kapatid. Ano po yung first po natin? By running your course. Building your legacy, kailangan po takbuhin mo yung iyong takbuhin. Hindi tayo makakapag-build ng legacy kung mag-quit tayo, kung titigil po tayo. We have to also resist corruption and cares of this world.
Hindi tayo makakapag-build ng legacy kung pagewang-gewang po tayo. Na ngayon active, bukas hindi. Kaya nga may isa tayong young people, sabi ko sa kanya, Kuya, sana ipangako mo sa Panginoon na hindi mo naiiwan ang ministry. Hindi mo naiiwan ang Panginoon. Ang sagot sa akin, nung young people na yon, ayoko pong mangako, pastor, kasi baka hindi ko lang din matupad. Ang sabi ko sa kanya, maganda na mangako tayo sa Panginoon kasi yun yung magiging motivation natin para tuparin yung pangako. Yes, we can be unfaithful. Yes, we can fail our promise. Pero alam niyo po, kapag naalala natin yung promise na yon, yun din yung magbabalik sa atin para itaguyod yung pangako po na yon. At ang sabi ko dun sa young people po na yon, 12 years ago, sa camp, nangako ko sa Panginoon na, Lord, I will not leave you. And praise God, 12 years ago, or 12 years later, nandito pa rin po ako. Hindi ko iniiwan ng Panginoon. Sa panahon na parang gusto ko nang iwan ng Panginoon dahil sa kasalanan, dahil sa bigat, gusto ko na, nahihiya na ako sa Panginoon. Bigla ko naalala, nag-promise nga pala ako sa Panginoon. Kapag nag-promise ka sa Panginoon, dapat tuparin mo yan. Sapagkat ang Panginoon, ang daming pangako, tinutupad niya lahat. Amen? Tapos ako, isang pangako na lang, hindi ko pa matutupad sa Panginoon. Yun ang laging nagpapaalala sa akin kung bakit ayokong iwan ang ministry. Kasi dun sa camp na yon, sinabi ng Panginoon sa akin kung anong klase ng buhay meron ako. At ang naging response ko, hindi ko naiiwan ang Panginoon. Pwede akong magkamali, mga kapatid. Pwede akong mapunta sa isang matinding pagsubok. Pero yung pangako na yung laging mapapaalala sa akin, ayokong iwan ang Panginoon. Bakit? Kasi hindi niya rin naman ako iiwan. By running your course, by resisting corruption and cares of this world. And last po, by relying and remaining in Christ. You can't build a good legacy from a questionable source. Ang source po dapat natin ng legacy na ating pong ibinibuild, ang pundasyon po dapat niyan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Sa ating pong takbuhin, ang ating pong masasandigan ay walang iba kundi si Jesus Christ lamang po. So we have to rely and remain in the Lord Jesus Christ. Verse 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Take note sa verse 1. Sinabi doon, there is a race that is set before us. Pero in that race, we have to look unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Ang ating pong Panginoon nandun po sa trono ng Diyos, sa kalangitan, nakatingin po sa atin. Kailangan po tumingin din tayo sa Panginoon. Kaya kung may persecution, look unto Jesus. Kung may problems, look unto Jesus. Pag kailangan po natin ng protection, look unto Jesus. Kapag meron po tayong karamdaman, look unto Jesus. Kung meron po tayong mga kaalitan, look unto Jesus. Kung hindi natin na-feel, yung alam niyo po, yung meron tayong mga nararamdaman na hindi maganda, look unto Jesus. Kapag tayo po iniwan ng mga mahal natin sa buhay, look unto Jesus. Wala kang gagawin, mga kapatid, kundi tumakbo and just look unto Jesus. Nakita niyo po, bakit looking unto Jesus? At sinabi, He is set down at the right hand of the throne of God. Ano mo bang sabi ko po sa inyo? Ang finish line natin, langit. We are looking forward to that promised heaven with the Lord Jesus Christ. You are running this race. At ang nasa dulo po niyan, ang Panginoong Hesus. So we have to rely and remain in the Lord Jesus Christ. John chapter 15 verse 5. Ilang verses na lang po, matatapos na po tayo. John chapter 15 verse 5. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. If you continue to run your individual race, pero hindi ka naman nakatingin sa Panginoong Hesus, hindi ka naman nagre-rely sa Panginoong Hesus, hindi ka naman nakatingin sa Panginoong Hesus, you can do nothing. And most probably, you are running the other course, and not the course of the Lord na binigay sa iyo. Colossians chapter 2, verses 6 and 7. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. PNG, kala ko ba takbo? Bakit walk naman ngayon, no?
So walk ye in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Dahil na-receive na natin ang Panginoong Sus, sa ating pong paglaban sa buhay po na ito, make sure that we are walking in Christ. Remaining in Christ ang ibig sabihin po niyan. Remaining in Christ. Rooted and built up. Siya po ang ating pundasyon, ang Panginoong Hesus. Sa ating pong pagtakbo, siya rin po yung kasama natin. At sa ating pagtakbo, siya rin po yung ilo-look forward po natin. 1 Corinthians chapter 15 verse 10. But by the grace of God, I am what I am. And His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. As we run this race, we will find His grace. And that grace will enable us to do more for Him. Sabi ko nga po sa inyo, may mga nakita po tayo sa Bible, may mga nakita po tayo mga kapatiran kung paano po sila nabuhay. Because we have a lot of experiences to be inspired for, or inspired of. We have a lot of lives that we can look back to, learn from them. Dapat sa ating pong pagtakbo, better tayo. Ibig sabihin, dapat lalo nating igtingan yung ating pong paglakad, yung ating pong pagtakbo, yung ating pong paglaban sa buhay po na ito. Build your legacy by running your course. Build your legacy by resisting corruption and cares of this world. Build your legacy by relying and remaining in Christ. Manatili ka, kapatid. Kung bago ka, di ba? Kung kakasave mo lang, mamaya, kung mapapabaptize ka, it's time for you to be reminded. Huwag kang aalis kung nakita mo ng katotohanan. Kung nagbalik ka na sa Panginoon, huwag ka nang umalis kung nakita mo naman yung katotohanan. Kapag nakita natin yung katotohanan sa buhay natin, ang gagawin po natin, manatili at maglingkod. Kamusta po, mga kapatid? How are we building our legacy so far? Yung mga anak natin, anong maaalala nila sa atin pag tayo po'y lumisan na? It's good that we can give them something, whether financial, whether property, it's good. Pero yun po, walang mas matibay na legacy yung maturo mo sa kanila ang daan ng Panginoon. Pwede mo silang iwan ng kayamanan, tapos pag namatay ka, mag-aaway-aaway lang sila. Tama po? Pero mas maganda po, yung kung kukunin ka man ng Panginoon, yung maiiwan mo sa kanila, yung kapayapaan na meron po galing sa Biblia. Na kapag ikaw nawala, magpapatuloy sila sa Panginoon. Yung susunod na henerasyon, magpapatuloy sa Panginoon. Kamusta po yung ating pong binibuild na legacy? Kaya ka nandyan ngayon kasi may chance ka pa. Kaya ka nandyan ngayon kasi may opportunity ka pa. Habang nandito po tayo, itaguyod natin ng mabuti yung iiwan natin sa mga susunod na henerasyon. Tayo po tayong lahat. Bukod po siguro sa ating pong mga campers, no? Yung mga bisita po natin na nakita po natin ngayon, so sama lang po kayo sa ating pong mga counselors para po masyalan po kayo ng mensahe po ng kaligtasan. So para lalo pong ma-explain po sa inyo yung mensahe ng kaligtasan, so yung mga counselors po natin, maliban po siguro sa ating pong mga campers, sama po kayo doon po sa ating pong counselor. At sa ating pong lahat po dito na nakapakinig po ng mensahe, sa kung paano po kayo kinausap ng Panginoon sa mensahe po na ito, sige po, buksan na po natin yung altar. Huwag na po tayo magpakatagal. Lapit po tayo dito at manalangin po tayo ng sama-sama sa Panginoon. How are you building your legacy so far? Kahit kabataan, dapat binibuild na yung legacy po. Bakit? Hindi mo alam kung hanggang kailan ka iaalaw ng Panginoon na mabuhay. Walang edad sa kamatayan. Anong iiwan natin na testimony sa paligid po natin? Baka naman nadi-discourage ka na. Baka naman masyado ka nang lumubog sa kasalanan, hindi ka na makaahon. Para sa'yo itong mensahe na to, balik ka na.
Mag-serve ka na ulit sa Panginoon. Baka kung ano ng priority na ang sinet mo sa buhay mo, pero nakalimutan mo yung Panginoon na mas importante, na pinaka-importante. Kung kailangan mo ng comfort, nawa na comfort po tayo sa mensahe ng Panginoon. That we have to continually run the race. And in this race, nandun lagi yung grace ng Panginoon. So that we can do better. We can serve better. We can continue our fight. Dear Father in Heaven, gusto ko muna magpasalamat, Panginoon, sa amin po mga kapatiran na hindi na po namin kasama, pero nag-iwan po ng magagandang mga testimonies. Salamat po kay Deacon Ping, Nanay Lina, kay Mama Vim, Mami Velia, Sister Hannah, kay Ate Badet, kay Ma'am Tessie, at sa lahat po ng mga kapatiran po namin, hindi na po namin kasama. Ngunit nasa piling nyo na po. Salamat, Panginoon, sa iniwan po nilang mga magagandang legacy, testimony, na siyang nagtuturo, nag-i-inspire sa amin patuloy. Panginoon, patuloy niyo po kaming i-comfort sa kanya-kanya po namin pinagdadaanan sa buhay. Nawa, Panginoon, ito pong mensahe na ito nagturo po sa amin. Nawa itong mga bigatin sa buhay ang magpatigil po sa amin pong pagtakbo. Wag po nawa, Panginoon, kami po ay humiwalay sa inyong landas. Nawa matapos po namin ang aming pong pagtakbo, na naingatan po namin ang aming pong pananampalataya sa iyo. Na sana matagpuan niyo po kami, Panginoon, na faithful, serving, Panginoon, sa aming pong mga kabataan. Huwag na po sila magpaligoy-ligoy, gawin lamang po ang kalooban niyo po, sapagkat ito po ang pinakamasayang sitwasyon sa buhay, ang ginagawa po ang kalooban niyo po. May we continually remain and rely in the Lord Jesus Christ, dahil siya po ang kailangan po namin sa aming pong takbuhin. Lord, please bless us once again. Lord, please help us na sana po as we build our legacy, someday we will become inspiration to the next generation. That we will encourage more believers, more people, that our testimonies will bring light and truth of the gospel to those who are lost. Thank you, Lord, sa napakagandang legacy po, living legacy ng aming pong mahal na bishop, na siyang patuloy po nag-i-inspire sa amin. Ang aming pong panalangin, bigyan niyo pa po siya ng marami pa pong mga taon, dekada, Panginoon, nakasama po namin, na may mabuting pangangatawan at malinaw na pag-iisip, upang kami po ay magabayan din po mula po sa inyong salita. Salamat, Panginoon, sa bawat isa po dito, ano man ang kanila pong mga pinagpe-pray, Panginoon, ay katagpuin niyo po sila, Panginoon, at nawa po kalooban niyo po ang mangyari. Salamat, Panginoon, pagpalain niyo po kami, even, Panginoon, yung baptismal service po namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maaari na po kayong bumalik. Sige po, maaari po kayo munang umupo. And this time, tatawagin ko po, lahat po ng candidates for baptism po natin. So, lahat po ng magpapabaptize po, maaari po ba kayong pumunta dito po sa harapan? Sige po, lahat po ng magpapabaptize po, punta po dito po sa harapan. Ayan po. Sige po, punta po kayo dito. Amen. So, ito po yung ating pong mga candidates for baptism. Amen? So, mamaya po after this service, dediretso na po tayo doon sa taas para matunghayan po natin yung kanila pong bautismo. Ang paalala po natin sa inyong lahat, sa mga magpapabaptize po sa atin, yung sinabi po sa Romans chapter
Romans chapter 8, verse 4. Sige nga po, pakibasa nga po. Tama ba yan? Tama ba? Romans, teka po. Yung sinabi po yung walk in the newness of life. Medyo naano po yung aking isip po. Sige nga, pakihanap nga po yung verse para mabasa po nating lahat. Romans chapter 8, 6 verse 4 nga. Yun nga, 8 pala nasabi ko, 6 verse 4. Tama pala. Okay. Everybody, ready? Begin. Therefore, we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. So sa gagawin po natin pababautismo, nawa, ito po ang unang step ng obedience sa Panginoon at kayo po ay lumakad sa binagong buhay. Palakpakan po natin yung ating po mga candidates for baptism. Sige po, maaari na kayong pumunta sa taas at magbihis. Taas na po ang diretso para makapagbihis na po kayo. At ilang announcements lamang po mga kapatid, no? May ladies fellowship po dito. At may bazaar pa rin po yung ating po mga young pros na isa-set up. Dahil this coming week po, meron pa pong gawain po ang youth. This coming June 12 ay ang mga youth po may youth jubilee. So sa lahat po ng gusto pong sumama po doon, sa Caloocan po yung gagawin ay magpalista lamang po kila Preacher Zigan, kila Preacher Keben. Okay? So para madagdag po kayo sa GC at malaman kung sino-sino po yung mga sasama. Okay, so mamaya po, may practice daw po ang youth choir sa office po. Okay, may practice daw po ang youth choir maya-maya po. So after siguro ng baptism, youth choir practice naman po. So habang nag-aano po dito, baka pwede kayo sa Sunday school. So hanapan nyo na lang na mas maayos po na room. Okay? So youth choir pagkatapos po ng baptismal service. And then don't forget, after po ng gospel hour po natin, ay meron po tayong Lord's Supper. Okay? Lord's table. So tayo po tayo lahat. Let's all stand and let us pray. And then, yung mga gusto pong mag-witness po sa baptism, doon sa taas, welcome po kayo doon. Okay? So, tawagin po natin si Brother Joben para siya po ang mag-closing prayer. Amen po, tayo po manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa inyong lingkod na ginamit, ang aming resident pastor, Norman Gatdula. And salamat po sa pakikinig ng bawat miyembro and bawat mga bumisita sa simbahang ito. We pray, O Lord, na patuloy niyo po i-bless ang aming service po, mamaya rin po, at ganun din po sa mga susunod na programa sa araw na ito. Papuri at pasasalamat, dinadakila po namin kayo sa aming buhay. In Christ's name we pray. Amen. Amen. See you later po. Young people, meron pa rin po kayong youth fellowship at 12:45.